Binuhay kami ni nanay sa karne ng tao. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Enrico. 78 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1976 sa bayan ng Robles. Bata pa lang kami nang mamatay si tatay. Nagkaroon kasi siya ng sakit sa atay at hindi na ito naagapan pa. Kakapanganak lang noon ni nanay sa bunso namin na si Evan. Kaya naman tila siya'y napilayan nang mawala ang aming padre di pamilya. Mahirap, masakit at nakakalungkot. Hindi ko matanggap na sa ganon kasaklap na sitwasyon, mawawala ang aming ama. Na hindi man lang siya tinanggap sa ospital na pinagdalhan namin sa kanya sa kadahilan ng wala kaming pera. Mahirap lamang kami at walang maipambayad. Halos maglupasay ako noon. Sa edad na 10 ay alam ko na ang nangyayari sa aming paligid. Ang trabaho ni tatay noon ay matador. Samantalang si nanay naman ay simpleng may bahay lang. Maliit lang ang sweldo ng isang matador noon. Sabihin na nating hindi pa nga sasapat sa pangkain namin sa araw-araw. Kaya nahihirapan kaming i-budget ang lahat ng mga gastusin. Naroong nadadagdagan pa ang aming suliranin nang magkasakit si tatay. Kinakailangan niyang dalhin sa paggamutan para magamot ang nagsisimula niyang sakit. Sa edad na 10, ginusto ko na din dong magtrabaho. Ang hirap na aming dinaranas ay nadagdagan nang magkaproblema kami sa paglilibingan ni tatay nang pumanaw siya. Walang sementeryo ang nais magpalibing sa kanyang labi nang hindi kami nakakapagbayad. Kaya naman wala kaming pagpipilian kundi sa likod ng aming bahay mailibing ang aming ama ni hindi man lang nabindisyonan ng pare. Sobra pa kami sa nasunugan at binagyo ng mga panahong iyon. Ang aking mga kapatid ay inabot pa hanggang kinabukasan ng pag-iyak, lalo na't naninibago sila na wala na ang aming ama. Si nanay naman ay naabutan kong tulala at tahimik na lumuluha. Sa mga sumunod na araw, pinili naming magpakatatag. Sa mura kong edad, ay natuto na akong alagaan ang aking mga kapatid. Naiiwan ako sa bahay samantalang si nanay, hayon at nagmamakaawa sa aming mga kapitbahay na manghihiram muna ng bigas. Noong una ay pinapahiram pa kami at pinapautang sa tindahan. Kung hindi naman ulam, dilata at sabon ay bigas ang nadadala ni nanay. Aminado ako na noong mga panahong iyon, hindi na talaga namin alam kung paano namin mababayaran ang aming mga utang. Sinubukan ni nanay na mag-apply sa isang mayamang inchik na naghahanap ng katulong. Sa kamalas-malasan, hindi siya tinanggap dahil ginawan siya ng isyo ng ibang naunang katulong na may sakit raw si nanay at baka makahawa. Ang resulta, hindi siya nakapasok na naging dahilan kung bakit nagipit na naman kami ng gusto. Kung noon ay nakakaya pa niyang manghiram o mangutang ng pagkain sa mga kapitbahay at sa tindahan, ngayon ay hindi na. Iniiwasan na si nanay na kahit magmakaawa pa siya, ay tanging pagsingal at pagtaas ng kilay lang ang natatanggap niya. Napakasakit kung alalahanin ko yon. Kaya naman sa panahong iyon, ibang racket na naman ang naisip ni nanay. Aalis siya ng maaga, magsusuot ng makakapal na damit na may marami at malalalim na bulsa. Pumupunta siya sa bayan at mangunguha ng mga butil-butil na bigas sa malalaking tindahan. Uuwi si nanay na puno na ang kanyang mga bulsa at kahit papano, mabubuhay kami ng mga isang araw ulit. Problema naman kinabukasan. Aalis na naman si nanay at ganoon ulit ang gagawin. Para bang walang kapaguran at kinakapala na ang mukha. Masisihan pa siya kapag may mayayamang napapadaan
at nakakadama ng awa sa kanya. Bibigyan siya ng barya o di kaya ay mga tirang pagkain. Napakahirap ng sitwasyon namin na kung susumahin, wala na talaga kaming pinagkaiba sa manlilimos o sa mga taong grasa. Naging tampulan kami ng tukso ng maraming tao, bata man o matanda. Ginagawa kaming katatawanan. Pinapangalanan kami mga anak ng pusang kalye at kung ano-ano pa. Nasasaktan ako sa aking mga naririnig, pero wala naman ako magagawa para madepensahan ang aking sarili. Maging ang aking mga kapatid ay tanging pag-iyak na lamang ang nagagawa. Lalo na at may magpapagawi sa aming bahay at pagkakatuwaang sirain ang aming mga dingding. Si nanay naman ay uuwi sa bahay na pagod at umaasang kinabukasan. Sana ay makakuha ulit siya ng pagkain para wag kaming magutom. Pagkalipas ng ilang araw, tanghali pa lang ay umuwi na si nanay. Nakakapanlumo dahil wala siyang dalang pagkain. Anya, nahuli raw siya ng tendera at balak sanang ipapulis. Ngunit nagmakaawa siya na may mga anak umano siyang naiwan at wala na kaming makain. Pinatunayan ito ng isa naming kakilala na kaagad namang pinawaniwalaan ang sinabi dahil suki pala siya ng nasabing tindahan. Digmak sa mga luha ang mata ni nanay nang abutan siya ng 10 piso ng kanyang kakilala. Iyong dumepensa sa kanya sa tindahan na noong mga panahong iyon ay malaking halaga na po ang 10 piso. Kaagad siyang umuwi at naisipan sa kalapit na tindahan na lamang bumili at ako na lang daw ang kanyang uutusan. Sinunod ko naman si nanay at ako ang nagtungo sa tindahan para ako na ang bumili ng pagkain namin. Pero ewan ko ba, nang magpunta ako sa tindahan ay halos manggagalaiti ang tendera na madalas naming utangan noon. Pinagpipilitan niyang bayaran ko raw muna ang nauna naming inutang bago niya ako hayaang bumili sa tindahan niya. Nagpakatanggi-tanggi ako dahil wala na kaming maibibili pagkatapos niyon. Hindi ko inasahan na lalabas ang kanyang asawa at akautin ako. Tsaka pinilit na agawin ang 10 pisong papel na mahigpit na hawak ko. Anya, ipambabayad ko raw ng utang namin ang pera at hindi na kami makakautang kahit kailan. Kaya naman kinagat ko ang kamay ng asawa ni Aling Susan, ang tendera. Dahilan para mabitawan niya ang pera. Nagmamadali akong pinulot iyon. Ngunit nakisali na si Aling Susan sa pakikipag-agawa ng pera at nagdagumpay nga sila sa pagkuha niyon. Bago pumasok ay pinalo na muna ako ng kanyang asawa, tsaka dinuraan. Sabay pasok sa loob ng kanilang bahay. Wala akong nagawa kundi ang maglupasay sa iyak habang nakahandusay sa harapan ng kanilang tindahan. Pinagtitinginan ako ng mga tao na may nakakaawang tingin na alam ko namang peke at mas lalo lamang ang pagtatawanan sa loob-loob. Kaya yoko ang ulong tumahan ako at tumayo at saka nagpasyang umuwi ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni nanay, kaya kabadong-kabado ako. Nang makapasok ako sa loob, nagulat ako nang mahigpit akong niyakap ni nanay. Napagulgol akong muli at utal-utal na ipinagtapat sa kanya ang nangyari. Ayaw na ayaw kong magalit sa akin si nanay, pero sa pagkakataong iyan, tatanggapin ko kung ano man ang sasabihin niya. Pero bago pa man ako nakapagsalita, inalo niya ako at sinabing nakita niya raw ang ginawa sa akin ni Aling Susan. Hindi niya lubos mapaniwala ang ganoon kasama ang ugali ng ginang. Dati, noong buhay pa si tatay, ang ganda ng pagkikitungo ng babae sa amin. Ngunit ngayon, ang tingin na sa amin ay mabaho pa kami sa bugok na itlog. Huwag kang mag-alala, anak.
Nahihirapan tayo ngayon, pero sa susunod, hindi na. Maghahanap ako ngayon ng pagkain ngayong gabi at sisiguraduhin kong mabubuhay kayo. Mabubuhay tayo. Alo niya sa akin na lalo kong ikinaiyak. Nagsimula na ding umiyak ang sanggol at ang sunod sa akin na kapatid. Napatitig sa akin si nanay. Sabay-sabing iiwan na muna niya kami at maghahanap siya ng pagkain. Gustuhin ko mang pigilan ang aking ina. Hindi ko magawa. Naaawa ako sa bunso namin na halos mamalat na sa kakaiyak dahil sa labis na gutom. Hinayaan ko siyang umalis ng gabing iyon. Isinusumpa ko, makahanap lang ako ng paraan para mag-aral ako, magtatapos at magkakaroon ng marangal na trabaho. Sa pagkakataong iyon, hindi ko nahayaang api-apihin kami ng iba at hindi na din kami magugutom. Yakap ko ang aking dalawang kapatid at masuyong kinakantahan. Nakakalungkot isipin, ngunit matutulog kami ngayong gabi na walang laman ang aming mga tiyan. Kinaumagahan, nakalanghap ako ng napakabangong amoy. Amoy masarap na ulam. Bumangon ako at napasapo ng kumulo ang aking tiyan. Nakakadagdag ng gutom ang napakabangong amoy na iyon. Kinusot ko ang aking mga mata at nakitang abala si nanay sa munti naming kusina. Mukhang sa kanyang niluluto ng galing ang napakabangong amoy na iyon. Lumapit ako kay nanay at napalingon siya sa akin. Matamis ang ngiting iginawad niya bago ako ipinaghila ng upuan para kumain. Ginising niya din ang aking mga kapatid. Nakaituwa nang makita ang nakahain sa mesa. Tinanong ko ang aking ina kung saan nanggaling ang nakahain sa mesa ngayon. Napakarami niyon at alam kong hindi namin mauubos hanggang bukas. Sabi ni nanay, wag na raw akong magtanong at kumain na lamang. Pakaramdam ko nagkaroon ako ng lakas ng loob nang matikman ang pagkain. Napakasarap. Para akong idinuduyan habang inunguya ang napakasarap na agahan. Hindi na kami nagtanong ng aking mga kapatid at basta na lang kaming nagpakabusog na siyang tama naming gawin. Nang mga sumunod na araw, hindi na kami gaanong nagkakaproblema sa pagkain. Lumipas ang ilang linggo, buwan hanggang sa naging taon. Nagtiyaga ako sa paghahanap ng mapapasukan kahit sa menor ding edad. Sonerte naman ako makapagtrabaho bilang tagalinis ng sapatos ng isang abogadong nakatira sa bayan. Lingguhan ako kung umuwi sa amin. Libre ng aking amo ang pagkain ko, sabon at matrikula sa eskwela. Nais niyang makapagtapos ako at maging abogado din balang araw. Kapag umuwi naman ako sa bahay, ay laging may ipinapadalang pagkain ng aking amo. Kaya halos hindi ko na nakakain ng pagkaing inihahanda ni nanay. Tuwang-tuwa ang aking mga kapatid nang makarating ako. Sabi nila, gusto raw nila ako makasalo. Si nanay naman ay kaagad naghain, kaya inilabas ko din ang mga dala kong pagkain. Pansin ko, hindi man lang sila dumadampot sa lalakong mga ulam. Samantalang sarap na sarap naman sila sa niluluto ni nanay. Ilang taon na din ang lumipas, hindi ko pa rin nalalaman kung saan nga ba niya kinukuha ang mga karneng ipinapakain niya sa amin. Ngayong malaki na ako, medyo naging iba na ang dating ng nasabing pagkain sa akin. Sanay na akong kumain ng mga mamahaling putahe dahil pinatitikim ako niyo ng aking amo. Iyon nga lang, napansin kong kakaiba ang ulam na niluluto ni nanay. Habang tinitignan ko ang karne, kakaiba ang grano ng laman niyon. Mas maputla din at parang sumasayaw ang karne. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit para akong nandiri habang nakatitig sa pagkain. Mukha naman itong masarap, iyon nga lang,
ay masyadong kakaiba. Medyo hilaw ang pagkakaluto ni nanay, na kapag tinitignan ko ay nagmumukha yung laman ng tao na nasugatan. Para bang nilalaplap na laman ng tao. Dinagungdong ng kaba ang aking dibdib. Kakaiba din ang mga kilos ni nanay. Parang lagi na lang niyang binabanggit na ayaw niya kaming magutom. Sinabi ko sa kanya na hindi na iyon mangyayari dahil may trabaho na ako at nag-aaral ng mabuti. Kapag nakapagtapos ako at nakapasok sa trabaho, hindi na kami maghihiwalay pa at maaalagaan ko na sila. Ngumiti lang si inay at nagpatuloy sa pagkain. Maaga pa lang ay nagsihiga na kami. Nasanay ako na maagang natutulog kahit nasa bayan ako. Ayaw na ayaw ng amo ko ang nagpupuyat dahil nakakabobo daw iyon at sumasama ang ugali mo. Bandang 10:00 ng gabi, naalimpungatan ako. Tila nakarinig ako ng mga kaluskos sa labas kaya nagpasya akong silipin kung ano iyon. Nakita ko si nanay na naghahanda na naman sa pag-alis. Nagtaka tuloy ako at nagpasyang sundan siya. Binala ko sanang tanungin siya kung saan ba siya papunta, pero nagbago ang isip ko. Baka sa kuhanan niya ng karne papunta si nanay, kaya kailangan kong malaman kung nasaan iyon. Naglakad si nanay sa madilim na kalsada. Habang sinusundan ko siya, napapansin ko ang daang tinatahak niya ay papunta sa sementeryo. Patuloy ako sa paggoble na kinakabahan habang sinisilip ang kanyang ginagawa. Huminto siya sa kakalakad nang mapatingin siya sa isang bagong hukay na libingan na nitong mga panahong ito ay diretso lupa lang ang mga kabaong. Wala pa yung mga nitso-nitso at bihira pa. Tingin ko ay may inilibing din kanina. Narinig ko mula sa baryo na kamamatay lang ng isa sa mga nagtitinda sa talipapa. Hindi ako nakapagsalita nang hukayin ito ni nanay at inilabas ang bangkay. Nagsuka ako nang masaksihan ang isang bagay na higit pa yata sa bangungot. Maayos niyang inihiga ang yumao sa lupa. Saka nilaplap nila pa ata at kinuhanan ng ibang bahagi ng mga laman. Sindak na napatulala ako habang ginagawa niya iyon. Kumakanta pa siya ng "Lonely Chebo, just for me" at sinasabing ipapakain niya ito sa kanyang mga anak dahil wala na silang makakain. Nawindang ako nang maalala ang aming kahirapan noong kamamatay lang ng aming ama. Noong mga panahong umalis siya sa gabi o umaalis siya sa gabi para maghanap ng pagkain. Bumagal ang aking paghinga at nabingi ako. Pinagmasdan ko ang katawan ko at ang katawan ng mga kapatid ko. Hindi na kami payatot noon. At kung iisipin ko, malaki ang naging ambag ng laman ng tao sa aming pagkabuhay sa mundo. At kung paano kami nakaraos noon. Tulala akong umuwi at umiyak ng umiyak. Nang dumating si nanay, masaya siyang nagluto habang ang dalawa kong mga kapatid ay nasasabik na naman sa kanyang inihahandang putahe, ang katawan ng mga bangkay. Hindi madali ang aming pinagdadaanan kung susumahin. Maikukumpara na kami sa tunay na aswang. Ang aking ina ay tila robot na ginagawa ng trabaho ang pagpapakain ng ganoon sa amin, na natigil naman noong nakapagtrabaho ako. Samantalang ang aking ina, tingin ko sa kanya ngayon, ay nawawala na sa sarili. Umiiyak akong isinangguni iyon sa aking amo at nakahanda siyang tulungan ako sa abot ng kanyang makakaya. Para sa mga nakikinig po ngayon, huwag sana kaming husgahan. Nagawa ito ng aking ina para kami ay mabuhay. Sa ngayon ay wala na siya, matagal na siyang patay. At ang aking mga kapatid naman ay nasa organisasyong naglalayong baguhin ang pananaw nila sa mga bagay-bagay. Maraming salamat po sa pakikinig. Enrico po ng Robles. Saan ba yung Robles na yun?